Good day everyone! Ako si Crookie Tour at kasama ninyo ako ngayon sa isang exciting na bike adventure papuntang Antipolo Cathedral. At kung bago pa nga lang po kayo sa YouTube channel ko, please click nyo na po yung subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo sa iba pa nating bike adventure. Pero bago ang lahat, alam naman natin ang safety ay mahalaga. Kaya't siguraduhin natin na maayos ang ating mga gear para sa maayos at ligtas na biyahe. Habang binabaybay natin ang kalsadang ito, magkakaroon tayo ng pagkakataon na maranasan ang kagandahan ng kalikasan, masilayan ng kultura ng Antipolo, at syempre, tikman ng masarap na kainan sa daan. Sa Antipolo Cathedral, hindi lang tayo mag-e-enjoy, kundi tayo ay magkakaroon din ng pagkakataon na magnilay-nilay at magpahinga. Sa loob naman ng katedral, makakasalamuha natin ang mga deboto, mararanasan ang kanilang pagmamahal at pananampalataya. At higit sa lahat, aakyatin natin ang mataas na Antipolo para masilayan ang kahangahangang tanawin ng buong Antipolo. Sa paglalakbay na ito, hindi lang natin sasalubungin ang kultura at relihiyon ng Antipolo, pati na rin ang pagtanggap nito bilang bikers. Tara na, sama-sama tayong mag-bike adventure at mag-enjoy. So sama na, tayo'y maglalakbay, mag-pray at magsama-samang ma-feel ang adventure na ito. Let's pedal our way to Antipolo Cathedral. Habang palapit tayo sa Antipolo Cathedral, masasaksihan natin ang yaman ng Antipolo. Ito ay ang suman, isang uri ng kakanin sa Pilipinas na kilala sa pagiging malagkit. Inilalagay sa mga dahon ng saging at may iba't ibang lasa. Depende sa kung anong sangkap ang idinadagdag. Ang suman sa Antipolo ay may matamis na pinya o bao, kaya't kilala ito bilang sumang Antipolo o sumang pinya. Ang paggawa ng suman ay nagmumula sa tradisyon ng pagluluto sa bahay, kung saan ang mga pinya o bao ay nanggagaling sa mga halamang likas na matatagpuan sa Antipolo. Sa kasaysayan ng suman sa Antipolo, ito ay naging bahagi na ng mga pagdiriwang at ritual ng mga tao sa lugar. Ang paggawa ng suman ay hindi lamang isang simpleng proseso ng pagluluto, kundi nagpapahayag din ng kultura at tradisyon ng komunidad. Dumako naman tayo sa kasoy. Ang kasoy ay isa pang kilalang produktong pang-agrikultura ng Antipolo. Ang mga puno ng kasoy ay makikita ng marami sa lugar at ang mga bunga nito ay ginagamit sa paggawa ng mga pasalubong na ibinebenta. Sa kabuuan, ang suman at kasoy ay hindi lamang mga produktong pangkain, kundi pati na rin mga simbolo ng kultura, tradisyon at yaman ng Antipolo. Ang kasaysayan ng dalawang ito ay nagpapakita ng koneksyon ng mga tao sa kalikasan at sa kanilang komunidad, pati na rin ng kahalagahan ng mga likas na yaman sa buhay nila. At kung isa nga po kayo sa tumatangkilik ng suman at kasoy sa Antipolo, please click nyo na po yung subscribe button and hit the notification bell para updated po kayo sa iba pa nating bike adventure. Nandito na nga po tayo sa Antipolo Cathedral na unang itinatag noong 1632. Sa paglipas ng panahon na dama ang pangangailangan para sa isang mas malaking gusali. Noong 1954, isinagawa ang pagtatayo ng bagong Antipolo Cathedral sa harap ng lumang simbahan. Di kalaunan, binansagang National Cultural Treasure ang Antipolo Cathedral noong 2001. Ito ay isang pagkilala sa kahalagahan nito, hindi lamang bilang isang lugar ng pagsamba, kundi pati na rin bilang bahagi ng kultura at kasaysayan ng bansa. Ang Antipolo Cathedral ay masiglang ipininta ng isang kilalang pintor na si Carlos Botong Francisco noong dekada 60. Ang kanyang sining ay nagdadala ng buhay sa loob ng katedral at nagbibigay ng bagong dimensyon sa debosyon. Ang loob ng Antipolo Cathedral ay sumasalamin sa arkitekturang neo-Romanesque
Ang mga mataas na haligi, malalaking bintana at mayaman na disenyo ay nagbibigay ng makasaysayang anyo sa katedral. Ang retablo o altar sa Antipolo Cathedral ay puno ng mga makukulay at mahuhusay na nilikha na naglalarawan ng mga santo at banal na imahen. Dito matatagpuan ang kahangahangang imahe ng Our Lady of Peace. Bagamat nagtataglay ng makasaysayang arkitektura, napansin din ang ilang modernong elemento sa Antipolo Cathedral tulad ng mga ilaw at mga kagamitan na nagdadagdag sa kaaya-ayang atmosfera ng lugar. Loob ng katedral ay nagtatampok din ng mga pinturang relihiyoso na naglalarawan ng mga pangyayari sa Biblia at buhay ng mga santo. Ang pangangalaga sa mga ito ay nagbibigay buhay sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang Antipolo Cathedral ay may makabagong disenyo ng mga ilaw na nagbibigay diin sa malalaking espasyo ng katedral. Ang mga ito ay nagbibigay ng sagisag ng liwanag at pag-asa sa mga deboto. Ang pagkakalagay ng mga upuan sa loob ay nagtatampok ng pagiging bukas sa lahat. Ito'y isang simbolo ng pagtanggap at kapwa-tao kahit saang estado sa buhay. Ang katedral ay hindi lamang isang lugar ng pagsamba, kundi isang sentro ng pananampalataya. Ang bawat detalye sa loob nito ay naglalarawan ng kahalagahan ng pananampalataya sa buhay ng bawat deboto. Ang Antipolo Cathedral ay isang living museum ng relihiyosong kasaysayan. Sa mga pader nito, makikita ang mga larawan at pintura na nagpapahayag ng mga pangyayari sa Biblia at sa kasaysayan ng simbahan. Ito'y nagbibigay ng edukasyon at inspirasyon sa bawat bumibisita. At kung naging inspirasyon nga po ako para sa pagbisita natin dito sa Antipolo Cathedral, please click nyo na po yung subscribe button and hit the notification bell para makasama ko pa po kayo sa iba pa nating bike adventure. Maraming salamat po sa oras ninyo. Muli, ako si Crookie Tour.